Okay, hello. Magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula sa episode na ito, paki-like naman, paki-share, then kung bago ka pa lang dito sa ating channel Justin Talk News PH, paki-subscribe. So anong pag-usapan natin ngayong umaga na ito? Siguro yung iba kung hindi pa nyo narinig yung sinabi ni Erwin Tolpo doon sa isang interview sa I think radio na binantaan niya na bibit-bitin si Cayetano at saka si Marcolita kung sila ay mag-conduct ng another Blue Ribbon Committee hearing tungkol yan sa flood control. Kwikwelyuhan niya at siya mismo bibit-bitin kung hindi aaristuhin ng USAA si Senator Senate President Alan Peter Cayetano at saka si Senator Marcolita. Siya mismo ang magbibitbit at kwikwelyuhan para ipalabas sa Senado. Diyan siya katapang at kamayabang. Talagang yayabang niya na kaya niya yung gagawin. Alam mo, yung mga taong totoong matapang, ginagawa muna nila ang gusto nilang gawin bago magsalita. Pero ito, puro bunganga ang ginagawa nitong tao na to. Noong pa yan eh. Ito, kung talagang matapang yan, noon binugbog si Montolpo dyan sa airport ni Remark Santiago. Silang dalawa talaga na magkalaban. Nagyayabang pa ito na martial arts practitioner. Magaling daw sa martial arts. Anong nangyayari? Bugbog siya kay Remark Santiago. Meron ba silang nagawa? Silang tatlong magkakapatid. Si Rapi Tulfo, Erwin at saka si Bitag. Wala silang nagawa. Si Ben Tulfo. Puro lang sila bunganga. Kaya yan ang mga duwag na tao. Bago nyo ginawa yan, bago ka magsalita, gagawin mo muna. Alam mo naman na hearing ng BRC nung bang araw, Huwebes. Sana sumugod ka doon at winilyuhan mo at binitbit mo si Cayetano at saka si Marcolita papunta ng labas ng Senado. Kung talagang matapang ka, ba't ngayon ka nagsasalita? Akala mo lehitimo kang chairman ng BRC. At sino ka ba na kaya mong aristuhin at bitbitin ng Senate President na hindi ka naman lehitimong chairman dahil hindi ka man na-elect legally. Hindi kayo majority ng inilig ka, kaya walang visa. Sa totoo lang, kayo ang kayo ang huwad. Yung ginawa ninyo na session ay press conference lang yun. Kahit sabihin ninyo na may mga sekretariat na umatin sa inyo. At doon sa nakaraang BRC hearing na umatin yung 18 March, mayroong sekretariat at na-broadcast din sa Senate website. Kaya mali yung information ninyo. Kaya nagagalit ka rin doon sa mga empleyado na umasiste. Bakit sa inyo umasiste na hindi naman kayo legally elected na chairman dyan sa BRC? Kayo ang huwad, kayo ang fake. Kaya huwag ka magdesisyon ng sarili mo dahil hindi ka korte. Kung meron kayong reklamo with regard to the hearing na kinandak dyan sa BRC nung Huwebes, magpunta kayo sa Supreme Court. Doon yun questionin yan. At bakit si Senator Alan Peter Cayetano ang pupunta doon? Kayo ang nangagaw ng posisyon na mali naman. Ang bilang nyo sa majority is 12. Ano bang requirement? Ano bang majority? Majority sa 24 is 13, hindi 12. At sinabi pa ninyo na 10 na lang sila. Mali kayo. 12 din ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tabla lang kayo, 12-12.
So ngayon yung kayabangan mo makikita na. Kasi ang daming taong nagre-react, na galit sa iyo. Gusto ka ng lakarnihin sa totoo lang. Ah, delikado yung ginagawa mo. Kasi mismo ikaw ngayon ang makakatanggap ng maraming banta. Kaya delikado ang buhay mo. Siguraduhin mo, total may bilyones ka na matibay or matapang yung mag-secure sa iyo dahil maraming nagbabanta sa iyo na kung anong mangyayari kay Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Marcolita, magbantay ka sa buhay mo. Buhay mo na ang binabantaan ng mga ito. Titingnan mo diyan sa Facebook, ilan nagbabanta sa iyo. Ang dami na. Huwag mo lang isara yung comment section para malalaman mo kung sino yung nagbabanta sa iyo. At magiging proof mo yan kung gusto mo mademanda sa mga taong yan. Milyon, sabihin ko thousands na nagbabanta sa iyo. Simula na nagbigay ka ng statement na bibitbitin mo si Marcolita. Isipin mo, bibitbitin mo si Senate President Cayetano, palabas kukwelyuhan mo. Anong klase kang senador? Akala mo kaya mo maghari-harian dito sa Pilipinas? Pagkatapos kang umami na hindi fraud yung pagiging American citizen mo at sinurinder mo yung pagiging American citizen mo, ilang taon ka na linuloko mo yung gobyerno ng Amerika. Ngayon dito ka gustong maghari-harian. Hindi pwede yan ang ginagawa mo. Kaya yung kayabangan mo, tingnan natin kung hanggang saan yung kayabangan mo at katapangan na sinasabi mo. Lingid sa kaalaman mo, sa Pilipinas ang daming matatapang, kaya delikado ka rito. Kung doon ka namumuhay na matagal sa Amerika, malaking pagkakaiba dito sa Pilipinas. Kaya yung kayabangan mo hindi obra. Akala mo siguro doon sa programa mo sa radyo na puro ang kayabangan mo pinapakita mo, yung mga problema sa mga mag-asawa, yun ang binigyan mo ng kalutasan. Dito hindi pwede yan. Hindi pwede yan sa Senado. Ang klase mong pagkatao hindi pwede sa Senado. Wala kang kadisente. Pinagyayabang mo pa yung pagpapila mo ng mga babae. Akala mo moral yan. Alam mo ba, pinagbawal yan sa mismong regulation ng gobyerno dahil siguradong mangungurakot ka kung mahilig ka sa babae o magme-maintain ka ng bisyo mo ng pambababae. Kaya yung dahilan naging korap ang isang opisyal ng pamahalaan dahil sa bisyo na yan at morally different yan sa mga paniwala ng karamihan ng mga Pilipino. Dito rin-respeto mo ang mga babae, hindi pinagyayabang. Tulad niyan, ginagawa mo, proud ka pa. Anong klaseng moralidad yan para sa isang senador? Dapat talagang maalis ka na dyan sa pagkasenador mo. Kaya antayin mo lang ngayong 2028 kung maging presidente si VP Inday Sara. Bukod sa may 8 malita kang natanggap galing kay Martin Romualdez, galing kay Saldico, na klarong-klaro nakasama ka sa magnanakaw sa flood control scandal na yan. Maraming nagtestigo laban sa'yo. Ngayon dinideny mo. O, paano yun? May mga picture pa. Tinuturo pa yung bahay mo. Hindi mo ma-deny yan. Ang testimonya ng mga 18 Marines ay napaka-sulit niyan. Kaya mahirapan kang i-deny yan. Pwede yan doon sa mga kapanalig mo na naniwala sa'yo. Pero bukod sa kaalaman mo, ang dami ng mga taong Pilipino ang nakarinig sa mga ginagawa mong kabalastugan dyan sa Senado. So ngayon, titingnan natin kung gagawin mo yan. Titingnan natin kung mag-conduct ka ng BRC hearing ngayong Lunes, press conference lang yan ang gagawin nyo dahil hindi kayo ang lehitimong grupo na dapat mamumuno dyan sa Senado. Ngayon, meron na nagsampa ng kaso ang grupo ni Senator ni Attorney Topacio sa
Supreme Court para kukwestiyonin ang pag-take over nyo dyan sa Senado. So, antabayan natin yan kung anong maging desisyon. Bakit pinipilit nyo na si Cayetano ay makipag special session sa inyo? Kaya nga in-insist ni Senator Cayetano na hindi makialam ang Malacanang. Kung meron silang mga bills na gustong gawing batas, ipasa sa kanila. Hindi kailangan yung special session na yan. Ibig sabihin, nakikialam ang Malacanang sa trabaho ng Senado. So, kung i-insist ninyo na independent talaga ng Senado, huwag kayong pumayag ng ganyan na makikialam si Bongbong sa gusto niya. Wala naman matinong bills na isasampayan eh. Gusto lang niya pakialaman ang leadership dyan sa Senado kasi gusto nila si Gatchalian ang magiging Senate President para hindi na matuloy ang hearing dyan. Na kayo naman ang involved. Isipin mo, ikaw ang tinuro na isa sa mga nakatanggap ng malita, ikaw rin ang paimbestiga sa sarili mo. Anong moral ascendancy yan? At siyempre, pinapatawag mo sa hearing mo, yung mga weaponized din na department ng pamahalaan natin. Yung ombudsman, alam naman natin kung saan kumampi yan. Ang DOJ. Siyempre, ang NBI at saka DILG, papatawag mo rin yan. Para kayong mga gago dyan. Na alam naman ng mga tao kung anong panig kayo. Panig kayo doon sa mga taong nandambong, mandarambong na nagnakaw ng kayamanan ng ating bansa. Kaya useless yung mo. Alam na ng mga tao na kayo ang magnanakaw at kayo rin ang magpaimbestiga. Nakita ba ninyo yan? Tatawanan lang kayo niyan. Yan ang klarong drama. Yan ang klarong script. At ito si Tito Soto, nawala sa kanyang logic. Parang inamin na rin niya na nakatanggap siya ng malita sa mga sinasabi niya. Sinasabi niya na wala namang problema. Anong kasalanan daw niya na tumanggap ng pera kung nung panahon na tinanggap niya, civilian pa siya, hindi na siya senador, hindi na siya congressman. Kaya wala nang problema. Isipin mo yan. Talagang inamin mo na pala na nakatanggap ka. Pero hindi ka lang legally bound to answer dahil wala ka sa posisyon as senator. Nakita mo, pag-amin yan eh. Kaya medyo mahina rin ang pag-iisip ng taga One Bull University. Kaya ito, makikita natin kung mag-schedule ng another BRC hearing si Senator Marcolita kung anong gagawin ni Tulfo. Masusukat natin ang kanyang katapangan. At ito dahil sa ginagawa niya, naghantay yung mga tao, pinagbabantaan na nga siya sa Facebook. Ang dami na nagbabanta sa kanya. Kaya delikado ang kalagayan mo, Senator Tulfo. At sigurado, in any election, di ka na mananalo sa ginawa mo. Yan, pagprotekta dahil sa isipin mo, pinakamarami siyang natanggap na malita. 8 ang natanggap niyang malita. Siya ang pinakamarami. Dinalo pa niya si Tuta Soto. Ito, based on the testimony of the 18 brave Marine soldiers. So, titingnan natin kung anong mangyayari after dito sa pagbabanta niya. At sa Monday, hindi ko na panoorin yan. Muro-muro ang gagawin yan. Sisikat lang yung hayop na yan. So, yan ang nangyari. Talagang lumabas ang kayabangan nitong mga Tulfo na to. Kaya taybayanan natin ngayong Lunes kung anong mangyari o ngayong araw na to kung anong gagawin niya. At antayin na rin natin kung anong sagot ni Senator Cayetano. Makikita natin. At para sa akin, hindi na kailangan patulan tong ulol na to na si Erwin Tulfo. Puro lang bravado, kayabangan ang pinapakita nito. So hanggang dito na lang tayo para sa episode na to. At bago kayo umalis,
sa channel na to, paki-like naman, share, and subscribe. Maraming salamat at good morning sa inyong lahat. God bless po.